Tumatak sa isip ko yung sinabi ng mama niya. Matinubang babae, yung babae pa yung pumupunta sa lalaki. Malandi ang tawag dyan. Ihahatid sana ako ng boyfriend ko pero ayaw pumayag ng mama niya. Ayaw naming masayang yung 3 taon na pinagsamahan namin dahil alam namin na mahirap bumalik sa umpisa. Year 2021 nagkaroon ako ng boyfriend at siya ang first boyfriend ko. Until now ay kami pa rin naman. But in 3 years relationship, sobrang dami naming pinagdaanan. Okay naman kami ng boyfriend ko at wala kaming problema. Kasi alam ko at nararamdaman kong mahal niya ako. Aminado kami na may mga bagay na napapag-awayan kami. Kasama na doon ang ibang mga babae. Kasi hindi ko naman may pagkakaakila na pogi talaga yung boyfriend ko. At madaming lumalapit na babae. At nakikita ko naman na wala lang yon sa kanya. Inaayos niya yung relasyon namin every time na magkaaway kami. Sa loob naman ng 3 years masaya yung relasyon namin. Parehas kaming nag-aaral at malapit nang makagraduate pero ang problema ko ay yung parents niya dahil hindi ako tanggap ng pamilya niya. Na kahit na ganun ay nakikisama pa rin ako. Maraming beses na nagkakaroon ng pangyayaring hindi ko lubos maisip na mararanasan ko yon dahil lang sa parents niya. Mahal ko siya at hindi ko basta-basta maigi-give up yung relationship namin. Sinasabi niya rin sa akin na kapag may nangyayaring hindi maganda, always niyang nire-remind sa akin na maging matatag lang daw kami. So kaya tinatanggap kong lahat kahit na wala na akong peace of mind. One time nung nandun ako sa bahay nila at saktong hindi namin alam na uuwi pala yung mga magulang niya. Kaya naabutan nila kami. Alam naman ng magulang niya na ako yung girlfriend niya. Kaso hindi nga nila ako tanggap. Hindi ko alam kung anong rason kung bakit. Siguro dahil isa na doon yung mahirap kami at mayaman sila. So nung time na naabutan nila kami, nagalit yung mama niya. Sobrang masasakit na salita yung mga binibitawan ng mama niya. Dinuro niya pa ako at sinabing layuan ko raw yung anak nila. At kahit naririnig ng ibang tao yung sinasabi ng mama niya, dahil padar lang hanggang bewang ang pagitan ng magkabilang bahay. At kahit na gano'n na hindi ako umiimik, nagpaalam pa rin ako ng maayos bago ako umuwi sa amin. Dahil nga sa doble-doble yung respeto ko para sa kanila. Nung naihatid ako ng boyfriend ko sa amin, ang daming chat ng boyfriend ko sa akin na sobra siyang humihingi ng pasensya. Dahil nga sa mga nasabi ng mama niya. Sobrang bigat ng loob ko pero pinili ko pa rin ang magpatawad at makisama. Iniiyak ko lang yung lahat ng sama ng loob at kahihiyan hanggang sa maging okay ako. At isa pa, hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Dahil nga sa siya yung first boyfriend ko. Walang alam ang mga magulang ko sa lahat ng nangyayari sa amin ng boyfriend ko. Kaya maayos siyang tinatanggap ng pamilya ko. Ayoko rin naman talagang ipaalam at baka may mangyaring hindi maganda. Makalipas ang ilang buwan hindi ko alam na nag-away pala yung boyfriend ko at yung mama niya. Lumayas yung boyfriend ko sa kanila nang hindi ko alam. Na kung hindi pa ako i-chat ng ate niya kung nasaan siya, hindi ko pa malalaman. Chinat ko yung boyfriend ko pero walang reply kasi hindi naman nag-delivered yung chat ko. Kaya nagpa siya kung i-open yung account niya. Pag open ko ng messenger niya ay sobrang daming chat ng mama niya. Hindi ko naman talaga ugaling mag-open ng messenger. Lalo na kapag pamilya niya yung nagchat. Pero hindi ko alam kung bakit curious ako at inopen ko yung convo ng mama niya. Halos sobrang gumuho yung mundo ko. Halos napaiyak na lang ako nang mabasa ko lahat ng pinagsasasabi ng mama niya tungkol sa akin. Dahil ako pala yung dahilan kung bakit sila nag-away. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung pulot dulo kung bakit sila nag-away pero kilala ko yung boyfriend ko na hindi yun basta-basta umaalis ng bahay nila kapag hindi mabigat. Dahil iniisip niyang walang katuwang ang papa niya sa pagmamanage ng mga bukirin at alaga nilang hayop. Pero ang isa at una kong nabasang sinabi ng mama niya ay wala daw siyang mapapala sa akin. Hindi daw ako magdudulot ng maganda sa kanya kaya hiwalayan niya na lang daw ako. At ang pinakamasakit pa doon yung sinabi ng mama niya na demonyo yung babaeng yan kaya layuan mo yan. Minarkas unread ko na lang yung message ng mama niya para hindi niya alam na nabasa ko. Hindi ko sinabi sa boyfriend ko yon dahil alam kong hindi na naman niya alam ang gagawin kung papaanong humingi ng pasensya sa akin. Kaya hinintay ko na lang na mag-reply siya sa akin at nung mag-reply naman siya, inopen ko ulit yung account niya, tiningnan ko yung message ng mama niya pero deleted na. At naulit na naman yung pangyayari ng makailang araw lang. Pumunta ako ulit sa bahay nila kasi nagpatulong yung boyfriend ko sa akin na gawin yung mga activities niya sa school kasi nga magpa-finals na sila. Pero naabutan ulit kami ng mama niya. Pagka-uwi nila galing simbahan, hindi ko ini-expect na gano'n ang mangyayari. Pagdating ng mama niya, binati ko pa yung papa niya ng magandang umaga. Kasi nga papa niya yung unang lumapit sa akin. Pero yung mama niya hanggang sa salas lang at nagwawalis-walis muna. Lumabas yung boyfriend ko at narinig kong ginagalitan siya ng mama niya. At nang marinig ko yung sinasabi ng mama niya, matinubang babae, yung babae pa yung pumupunta sa lalaki. Malandi ang tawag dyan. At habang gumagawa ng activities yung boyfriend ko, kumilos ako na parang walang narinig kahit na naiiyak na. Nang matapos kami lumabas na ako ng bahay nila at ihahatid na sana ako ng boyfriend ko. Pero ayaw pumayag ng mama niya. Na ni ultimo pag alis ko, hindi man lang ako pinansin ng mama niya. Hindi naman na kami bata, 21 na ako at siya naman ay 23 na. Marami pang mga pangyayari na nangyari pero kahit na gano'n ay okay naman kami ng boyfriend ko. Mahal namin ang isa't isa at ayaw naming masayang yung 3 taon na pinagsamahan namin. Dahil alam namin na mahirap ulit bumalik sa umpisa. Mami Len, gusto ko lang humingi ng advice sa inyo. Letter sender, Jam ng Antipolo, Rizal.
Hindi ka tanggap simulat sa poll. At kahit na ganyan ang trato sa'yo, napunta ka pa rin sa kanila kaya ka nakakatikim ng salita. Una sa lahat, kung ayaw sa'yo at ganyan ang maririnig mo, dinuduro ka. Halos duraan ka na. Mangingimi kang yumapak sa bahay nila Pero hanga ako at nakakabalik ka pa. Hindi pagrespeto yung tinatanggap mo lang at nilulunok lahat ng sinasabi sa'yo. Kasi pwede mo namang i-refuse yung pambabastos nila sa'yo in a good way. Sobrang pakikisama ka mo yung ginagawa mo pero lalo kang tinatapak. Dinidildil kang maigi para kang bulating inaasinan. At sabi mo naman nasa age na kayo at graduating na. Kung ako sa'yo, bakit hindi ang boyfriend mo yung kalad ka rin mo sa bahay niyo? Total okay naman siya sa family mo. Hindi kasi sapat yung pinakikitang paninindigan ng boyfriend mo At sasabihin pa na konting pasensya. Hanggang kailan kapag nilamon ka na ng buo, ganun ba? Kung papanindigan nyo kasi nangihinayang kayo sa taon at takot magsimula, advice ko lang, wag na wag kayong pipisan or magtatayo ng bahay malapit sa future in-law mo. Antimano bukod milya-milyang kilometro. Kaso ang sabi mo, yung boyfriend mo yung katuwang sa negosyo. Magkakabangga't magkakambangga kayo ng future in-law mo. Kung ilalaban nyo yan hanggang dulo tapos hindi mo kayang ilaban ang sarili mo. At ang boyfriend mo kulang din sa paninindigan. Biruin mo namang 3 taon pero sa palala kayo. Mag-isip ka. Pinakikita na sa'yo ang impyerno. Ramdam mo na yung init iha. Pero pilit ka pa rin kumakapit kahit pasong-paso ka na.